Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na. Una po nating awitin ang numero 63 sa atin pong mga himno. Ang pananampalatayang sakdal, ang sa Diyos ay atin ngang ilaan, pagkat ito ang kautusan. Sundin nating walang alinlangan. Malapit na ang panahon. Darating ang Panginoon, kaya manampalataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong pananampalatayang may gawa sa Diyos. Ito'y magiging dakila. Ngunit kung sumasalansangan ay di magtatamo ng biyaya. Malapit na ang panahon. Darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong sa bahay ng Diyos na ating titipon.
Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri sa marangal at banal na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, numero 136 po naman sa ating mga himnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang sa atin siyang magtutukong, ang lahat ng dito'y magsipasok, ililigtas ni Jesus. Si Jesus siyang patnubay sa ating daraanan, ang nasa bakuran ng kanyang kulungan ay hindi hatulad. Siyang tunay, siya ang magsasanggalang sa ating kasalanan, kahinaan hanggang sa bitin ating talan, ang ating bayang banal. Sa pakikibaba ay tumawag ang pag-uusig, dito'y nagkalat sa lungahin nating walang puknat, nang tayo'y di mabihag. Si Jesus siyang patnubay sa ating daraanan, ang nasa bakuran ng kanyang kulungan ay hindi hatulad. Siyang tunay, siya ang magsasanggalang sa ating kasalanan, kahinaan hanggang sa bitin ating talan, ang ating bayang banal.
awit mga kapatid, numero 79 sa atin pong imno, ipagpatuloy natin ang pagpupuri sa ating Panginoong Hesu Kristo. Tayo ay humayo, ating ipangaral, Ebanghelyo sa lahat ng inapal. Ang manampalataya na bautismohan, ligtas na ligtas sa kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa himolisan. Tayo ay ligtas sa Iglesia ng Diyos. Inaanyayahan lahat ng tupang sa landas na ligaw. Kayang titipulin sa isang gulungan, si Jesus ang ating pastor na tunay. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa himolisan. Tayo ay ligtas sa Iglesia ng Diyos ay masusumpungan ang kapatawaran ng kasalanan. At tayo ay ligtas doon sa karimlan, kaya't aligasa at totohanan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa himolisan. Tayo ay ligtas. Hina, Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihayag
nagpupuri-purin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po sa lahat, sa atin-atin munang mga sariling tahanan, sa atin-ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at sa lahat ng ating mga kamag-anakan sa laman, sa ating mga kaibigan at sa lahat po ng mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan, sa makatwid po baga sa lahat ng mga anak ng Diyos na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo, sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Kami po ay muling bumabate sa inyo ng aming mga walang sawang pagbati ng kapayapaan. Tayo po ay muling pinasapit ng Diyos sa panibagong Huwebes po ng gabing ito. Ito po ang ika-23 araw na sa unang buwan ng taong 2014. Napaka mapapalad po tayo sapagkat dininig niya ang ating mga panalangin nang tayo po ay kasalukuyan pa lamang na nangabubuhay sa taong 2013 at ang marami sa atin ay pinasapitan ng iba't ibang kaligaligan, suliranin, mga kalungkutan, kalumbayan at mga problema sa buhay. Dadapwat buhay po ang ating Panginoon Diyos
ang ating Panginoong Hesukristo na pinanampalatayanan natin ang kanyang salita. Sa San Juan 16:33 ng kanyang sabihin sa atin, sa sanglibutan ay marami tayong kapighatian, datapwat dinaig niya ang sanglibutan. Dinaig po ng Panginoong Hesukristo natin ang lahat po ng bagabag, suliranin at mga kalumbayan sa taong nakalipas. Kaya nga po tayo ay pinasapit sa bagong taong ito ng 2014. Ngayon po ay ika-23 araw na. Ipakita naman natin sa Panginoon na tayo po ay karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Na yung kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin, suklian natin ang kapwa pag-ibig. Ang wika nga sa salitang Kastila, amor con amor si paga. Pag-ibig sa kapwa pag-ibig. Amor si paga con amor. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa. Tawagin na natin ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. At tayo po ay magsilbing tulad sa isang masarap na samyo sa kanyang banal na kaitaasan. Suklian natin ng ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan po ng pagtupad natin ng kanyang mga kautusan. Kung ako'y inyong iniibig, ang wika ng Panginoong Hesus, susundin ninyo ang aking mga utos. At ang mga utos ko naman ay hindi mabibigat. Mabigat ba yung Huwebes at Linggo, sasamba tayo sa Kanya? Ititiklop natin ang ating mga tuhod sa Kanyang banal na pangalan? Mag-aawitan tayo ng pagpupuri sa Kanyang banal na harapan? At mag-aaral at makikinig tayo ng Kanyang mga banal na salita? Kaya nga po sa pangalan ng ating Panginoon, saan man dako ng ating mga tahanan tayo naroroon, kahit na naroon kayo sa silid tulugan, kahit na nasa mga salas, saan man dako, ang Diyos nasa lahat ng dako. Hindi na natin kailangan pumunta pa't lumabas ng bahay, mamasahe pa, sumakay ng jeep, mag-taxi, para pumunta roon sa mga simbahan o wala naman ang Diyos doon. Ang Diyos hindi tumitira sa mga simbahan na ginawa ng kamay ng tao. Ang tahanan ng Diyos ang ating mga puso kung atin siyang sinusunod. Magtiklop tayo ng tuhod, tawagin natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, magpapasalamat muna tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, sa banal, sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Masusumpungan mo po muli kaming lahat na iyong mga lingkod sa loob po ng aming mga dampang tahanan, kahit po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang sa bilang. Amang banal, hindi namin ikinahihiya ang iyong pangalang Kristo Jesus. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami. Nangangayupa pa sa iyong kabanal-banalang pangalan. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo. Pinasapit mo po kami sa panibagong takbuhin ng aming mga hiram na buhay, sa panibagong pag-asa at panibagong mga pagkakataon,
sa bagong taong ito ng 2014. Salamat Panginoon, hindi mo kami binawian ng aming hiram na buhay. Pinakakain mo pa kami hanggang ngayon. Dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, Amang Banal, maraming salamat po. Hanggang ngayon pinagtitiisan, pinagtsatsagaan mong pakainin, palaguin, dagdagan ang aming mga pananampalataya, patibayin. Sa pananampalataya at pagkakilala na minsan lamang namin tinanggap sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesus, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo, Ama, kung papaano nangabuhay kami sa pulpa sa mga araw, mga buwan at mga taon na nagdaan. Amang Banal, batid namin hindi pa namin naaabot ang iyong kaluwalhatian. Bagaman, Ama, alang-alang po sa iyong pangalang Diyos Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa nang kami magsisampalataya at magsitanggap ng banal na bautismo sa iyong banal na iglesia. Ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga lingkod. Higit na nga po ng lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay, ituring mo pong taglay ng kani-kanilang pagiging nasa kabataan pa at kawalan pa ng muwang kung paano ang sakdal na paraan ng isang paglilingkod na katanggap-tanggap sa iyo. Dadapwat kami na kani-kanilang mga magulang ang nakikiusap. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Ama, hindi kami humihiling sa panibagong taong ito na pagkalooban mo kami ng mga kayamanan, kapurihan, sari-saring kalayawan, na hindi namin madadala sa ilalim ng aming mga libingan. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Patibayin mo po ang aming mga pagkakilala at ang aming mga pananampalataya sa iyong pangalang Diyos Kristo Jesus, sa iyong ebanghelyo, sa iyong banal na iglesia. Ama naming Diyos, patuloy mo nawang panatilihin kaming nakapananahan sa loob ng iyong banal na tahanan dito sa lupa, sa iyong banal na katawan, sa iyong banal na iglesia. Panginoon, at kung magkagayon, tulungan mong makapanatili kami hanggang sa ikalawang pagparito mo po at masumpungan mong kaming lahat ay karapat-dapat magsipasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong sakdal at malinis mong pangalan na Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Idinadalangin din namin sa iyo na nawa sa bawat sandali, sa bawat oras at bawat araw, dadalawin mo po kaming lahat. Hihipuin mo nawa kami, Panginoon. Daragdagan pa kaming lahat ng kagalingan, kalakasan, ng marami pang mga araw at mga taon, hindi upang gugulin sa kalayawan, kung hindi upang masumpungan mo. Pilit naming ginugugol sa pagtupad ng iyong mga palatuntunan, lalo na nga po makatulong kaming lahat sa paglalahad, pangangalat ng iyong ebanghelyo sa ibabaw ng sanglibutan. Amang Banal, lalo mo sanang tutulungan ng higit ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, sampunang lahat ng aming mga kaibigan at mga kapatiran. Aman Diyos, at ipinagpapasalamat po namin. Hanggang ngayon hindi mo pinababayaan ang aming mga minamahal sa buhay. Salamat Panginoon, pinananatili mo ang buhay, kagaling at kalakasan ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Manu.
gayon din po ni JC, ni BJ, ni JR, ni John Matthew, ni Paul Noren, ni Sarah, Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. At ipinagpapasalamat din namin sa iyo, Aman Diyos, na ang mga mahal namin sa buhay na nangawawalay sa amin, sapagkat naroon po sa ibayong mga dagat at tumahanap ng kakainin sa araw-araw. Maraming salamat, lalo mo pa rin silang pinapatnubayan, tulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip. Gayon din po, Ama naming Diyos, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon, ni Ana Lira Gonzales, ni Rogelio Gonzales at Expectacion Valencia. gayon din, Ama naming Diyos, maraming salamat po. Hindi mo rin ipinahintulot sa anumang kabagabagan at mga suliranin sa buhay si Jacob Gonzales, si Lolita Bungay, si Susan Samonte, kay at Ador Aquino, Pido at Victoria Malangkes, kay Lenlen Buenape, kay Jingjing Ilagan. At hindi mo rin po pababayaan ang aming mga kapatiran na tulad po ni Pido at Victoria Malangkes doon po sa Samar, sa Bacolod, tulad po ni Rosemary Lucerna Gonzales, at maraming salamat po sa patuloy mong pagpapagaling sa aming balaing Gloria at sa aming Ate Auring. Kami po'y sumasampalataya at dumadalangin, Ama naming Diyos, na kami po na meron ng mga katandaan, inaalipin pa ng sari-saring karamdaman, tulad po ng iyong lingkod, ang aking kabyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, lalong-lalo na po si kapatid na Concepcion Tenedero, na siya na pong pinakamatanda sa amin. Sa kasalukuyang taong ito'y tuluyan mo pong palalakasin at pagagalingin, at daragdagan pa ng iba yung mga kagalingan, at wag mo rin po sanang pabayaan si Florodator, gayon din po si Robert at Mercedita Heine, si Olivia Raimundo, si kapatid na Mirna Gonzales, at sumasampalataya kami, Panginoon, maging ang mga mahal sa buhay, mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, ng aming mga kaibigang kasama naming nakikipag-aral ng iyong mga banal na salita, at ng lahat ng iyong mga tunay na anak sa iyong banal na iglesia, Amang banal, bagaman hindi nasambitla ng iyong hamak na lingkod ang kani-kanilang pangalan, sinasampalatayanan po namin, isasama mo rin po sa iyong banal na pagpapala, sa iyong banal na pamamatnubay, maging ang loob at labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan. Iwawalay mo rin po sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa lahat po ng masasamang mga tao na naglipa na sa ibabaw nitong napakagulo at napakamandarayang sanglibutan. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, pakakainin mo po muli kami ng iyong dalisay na aral. Tutulungan mo po ang bibig ng iyong hamak na lingkod, banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, langkapan mo po ng bisa, espiritu at kapangyarihan ang kanyang tinig. At kung ito'y mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, Panginoon, dumating sa aming lahat ang iyong mga pamamatnubay, ang iyong mga pagtuturo at ang iyong pagpapatibay ng aming mga pananampalataya upang magamit naming pananggalang sa lahat ng suligi ng kadiliman. Lahat po ng ito, idinadalangin po namin, isinasamo na ibabasbas mo po't ibebendisyon muli sa aming lahat sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon, mga iginagalang po namin na mga tagapakinig, atin na pong kunin ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan. Sa makatwid po baga ay ang pakikinig ng mga banal na aralin na inihanda po
isinaayos ng ating Panginoong Hesukristo mismo doon sa kanyang kaharian sa langit at ipinadadala sa atin sa pagkasangkapan po sa inyong hamak na alipin. Ang paksa po natin, buksan na ninyo ang inyong mga aklat sa Bagong Tipan. Sa aklat po ni Apostol San Juan, Kapitulo 16 at ang bersikulo ay 23. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Dito po sa ating napakaganda at maespiritong paksa, napakaliwanag po na ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang tanging lunas para tayo po ay mahango sa ating tinatawag na pagdarahop o mga wika nga marurubdob na mga pangangailangan sa buhay. Lalo na nga po ngayon, sa huling araw na ito, patuloy po naghihirap ang buong sanglibutan. At dahil nga po sa patuloy na paghihirap ng buong sanglibutan, patuloy po maraming nawawala ng hanap buhay, napakaraming hindi makakita ng trabaho, at napakarami po patuloy ang pagtaas ng sari-saring kriminalidad na ang talagang pinakapuno ng mga krimen, dahil nga po sa upang ang tao ay mabuhay, para sila ay makapagpatuloy na humihinga, may lakas, at higit sa lahat para maipagpatuloy nila yung kanilang mga luho at yung kanilang mga kalayawan. Kaya nga sa ating paksa, sa atin sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay hihingi ng anuman sa Ama, ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Kaya nga po dito, una sa lahat, ibig muna ng Panginoon na liwanagin sa ating lahat na yung tinutukoy na Ama, kung saan tayo hihiling, yung Diyos, yung makapangyarihan sa lahat, at ang wika niya, sa Kanya tayo hihiling sa Diyos, pero sa pangalan ni Kristo Jesus, at ito ay ibibigay sa atin ng Ama. Ito'y ibig muna na liwanagin sa atin ng Panginoong Hesukristo kung sino nga baga itong Ama. Pakinggan po natin muna ang sinasabi rin ng Apostol Juan sa 14:13 ng San Juan, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan. Alam naman po natin ang pangalan ng Panginoon Kristo Jesus Mga kapatid ang hihilingin natin anuman sa pangalang Kristo Jesus, yaon ang aking gagawin. Ayan po. Sa makatwid, siya mismo ang tinatawag na Ama. Siya mismo ang tinutukoy ng paksa. Ano mang inyong hilingin sa Ama, sa aking pangalang Kristo Jesus, ito ang gagawin ko sa inyo. At dito niliwanag, ano mang inyong hingin sa aking pangalan, ito ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Bakit nga po baga? Sinasabi ng Panginoon, kung gagawin niya, ibibigay sa atin ang hinihiling natin, ang Ama ang maluluwalhati. Sa San Juan din 10:30, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Kaya po napakaliwanag, walang pagdududa, siya rin ang Ama, siya rin ang Diyos, siya rin ang Espiritu Santo. At sa 14:14, kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. Bakit nga po sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo tayo hihiling? Sapagkat sa Kapitulo 2, versikulo 10 ng Filipos, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod,
ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng lupa. Sa makatwid, wala na pong ibang Diyos. Siya po ang puno na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Kaya sa Kanya tayo hihiling. Ano nga ang pangalan ng Diyos? Mga kapatid, di walang iba kung hindi Kristo Jesus. Nalalaman natin sa ating maraming pakikinig Huwebes at Linggo, sa 5:27 ng Amos ay sinasabi na aking papapasukin kayo sa dako paraon sa pagkaalipin sa dako ng Damasco. Sabi ng Panginoon na ang pangalan ay Dios, Diyos. Sa makatwid, nung hindi pa nagkakatawan tao ang Diyos, yung pangalan niya Dios, Diyos. Kaya siya tinatawag na Jehovah. Ang ibig lang sabihin ng Jehovah, God. Bathala sa Tagalog, Diyos sa Kastila. Pero nang magkatawang tao na, ang Diyos, pangalan niya, Kristo Jesus. Kaya walang ibang Diyos kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sino po ba naman ang dito ay kinakausap ng Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo? Ito po ba ay para sa lahat ng tao? Mga kapatid, sapagkat ito, pag nababasa ng mga tao, katotohanan katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman, ay ibibigay ko sa inyo. Kung ito'y hihilingin ninyo sa aking pangalan, Kristo Jesus. Ito ba'y para sa lahat ng tao? At ito'y ginagamit ng halos lahat ng relihiyon Kristiyano. Lahat ng tao, nagsasabing sila, lalo na nga yung mga born again, hallelujah, praise the Lord, at ang mga iba't ibang relihiyong Kristiyano daw, ang Panginoong Hesukristo rin ang kanilang pinagsasaligan at nagsasabing sila man ay tatanggap mula sa Panginoong Hesukristo ng kanilang hinihiling. Ito po kaya ay para sa lahat ng iglesia? Para lalo tayong maliwanagan. Buksan po natin ang San Juan 16:29. Sino ba ang kinakausap dito ng Panginoon at pinatutungkulan ng ating paksa? 16:29 ng San Juan. Sinasabi ng kanyang mga alagad. Sa makatwid, makinig po tayo. Sino po ang dito'y pinatutungkulan? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa tatay ko o sa ama, ito ang ibibigay sa inyo sa aking pangalan. Mga kapatid, ang wika ng ating paksa. Sino ang kausap? Kanino ipinatutungkol ito? Sa kanyang mga alagad. Sapagkat ipinakikilala sa San Juan 16:29, sinasabi ng kanyang mga alagad, naririto, ngayoy nagsasalita kang maliwanag at wala kang sinasabing anumang malabong pananalita. Talagang yung mga alagad niya, ang pinagsasabihan niya at pinangangakuan niya, kung kayo'y dadalangin sa Ama, kung kayo'y hihingi ng anumang bagay sa Ama, sa aking pangalan, gagamitin niyo yung pangalan ko, Kristo Jesus, yun ang gagawin ko sa inyo. Sino-sino nga baga? Sino-sino nga baga ang kanyang mga alagad na tinutukoy? Ayon sa mga banal na kasulatan. Mateo 10:1. Ang unang-unang mga alagad. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad. Yung original po na 12 alagad. Mga patay na po yun, mga kapatid at mga magulang. Kasi kaya ito itinuturo ng Diyos. Hanggang ngayon po, 2014 na, meron pang mga relihiyon na nagsasabi meron daw silang 12 apostol. Alam ba ninyo ibig sabihin ng salitang apostol? Saksi na nakakita. Kaya nga kapag may nangaral sa inyo at sinasabi kami merong mga apostol, mga iglesyang sinungaling yun. Bakit? Hindi na po pwedeng maging saksi sila na nakakita sapagkat yung orihinal na mga alagad, matagal na po, nabulok na, alabok na sa kanilang mga libingan. Balikan natin ang ating pag-aaral sa makatwid, ang mga alagad na tinutukoy, yung orihinal na mga
lingkod ng Diyos. At binigyan nga niya ni Jesus sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Nalalaman po natin yan. Ngayon, nang tawagin niya ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na pinangangakuan niya na anuman ang kanilang hihilingin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang gagawin niya, ibibigay niya. Saan ba inilagay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad noong araw pa? Saan inilalagay ng Diyos ang kanyang mga alagad? Ito ba'y mababasa sa banal na kasulatan? Sapagkat alam po ninyo, napakarami pong iglesia kristiyana sa huling araw na ito na tumutugon nga sa hula ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 24:5 sa mga palatandaan bago dumating ang paggunaw ng mundo. Marami ang mga bulaang Kristo. Marami ang bulaang ibig lang sabihin, marami ang bulaang iglesia na magsisipagsabi, kami ang Kristo, nasa amin ang Kristo. Mga tagapakinig, yun ay mga bulaang Kristo. Sapagkat sa huling araw na ito, napakarami nga po na kinakamkam yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Panginoon Diyos na siya rin yun. Kaya nga merong bumangon na iglesia na kinagisnan, yung pinaka-leader nila Vicarius Filii Dei daw, kahalili daw ng Diyos sa lupa. Mga kapatid, yun ay mga bulaan. Hindi kataka-taka ang wika ni Pablo, Apostol Pablo sa Korinto, si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan at ang kanyang mga ministro naman o mga kasama magpakunwaring mga ministro ng katotohanan. Mga kapatid, basahin natin sa aklat ng unang Korinto 12:28, ang tanong po natin, saan po baga inilagay ng Panginoon ang kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostol, at ang iba't iba pang mga katungkulan at mga membro sa kanyang tinatawag na pangangaral ng tawagin niya ang mga ito? 12:28, unang Korinto. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ito po, una-una, mga apostol. Ayan. Ikalawa, mga propeta. Ikatlo, mga guro. Mga himala. Mga kaloob na pagpapagaling, pagtulong, pamamahala, at iba't ibang wika. Ano ang kinukuha natin dito? Yung sagot natin. Yung sagot ng Diyos. Ang tanong natin, saan ba inilagay ang mga alagad? Tulad ng mga propeta, tulad ng mga wika nga apostol, mga guro, at iba't ibang mga katungkulan sa ayon sa banal na kasulatan. Ang Diyos o ang Panginoon naglagay ng ilan sa iglesia. Saan inilagay ang mga apostol? Una-una yung mga apostol, at ang iba'y mga propeta, at ang iba't ibang wika, iba't ibang pamamahala. Sa mga tuwid, hindi po sa kung saang-saang iglesia inilagay. Meron pong pinaglagyan ang mga apostol na iglesia. Alin nga po baga yung iglesia na yon? Mga ginagalang na taga-pakinig po namin. Ang sabi po ng iglesyang kinagisnan, 16:18, itatayo ko ang aking iglesia at ikaw ay Pedro sa ibabaw mo. Sabi ng Katolisismo, kay Pedro daw itinayo. Si Pedro po, matagal nang patay. Si Pedro po, hindi na po pwedeng mangasiwa. Kailangan po ang mga ngasiwa sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo, kailangan po, hindi tao, walang kamatayan. Ang kailangan pong mangasiwa sa iglesia ay makapangyarihan. At yan po ay pinatunayan sa atin kung sino lamang ang pinagtayuan. Sino nga ba ang pinagtayuan? Si Pedro ba? Hindi po. Ang wika po ng mga banal na kasulatan sa Mateo 7:21,
Basahin ninyo hanggang 28, mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. At ang wika ng Panginoon, ang mga nakikinig ng aking mga salita, makinig tayo mabuti, ang nakikinig ng aking mga aral, at ito'y kanilang sinusunod, itutulad ko sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato. Yun po ang pinagtayuan ng iglesia. Mga kapatid, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng malaking batong ito. Unto this rock, R-O-C-K sa Bibliang English, King James Version. Basahin ninyo. At kung alin yung malaking bato, yan po ang mga salita ng Diyos. Ang nakikinig ng aking mga aral, ng aking mga salita, ito'y kanilang tinutupad, sinusunod. Itutulad ko sa mga taong matalino, nagtayo ng kanilang bahay. Ano ang bahay? Kaluluwa sa ibabaw ng malaking bato. Salita ng Diyos, nakikinig, sinusunod mo, itinatayo mo ang kaluluwa mo sa ibabaw ng malaking bato. Bumaksak ang malalakas na ulan, umihip ang malalakas na hangin, humampas ang malalaking araw na nanatili na nakatayo. Bakit? Nakatayo saan? Sa mga salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tayo nakatayo sa salita ni Pedro. Si Pedro matagal nang patay. Hindi tayo nakatayo sa salita ng mga papa sa Roma, ng mga pare, ng mga sugong anghel daw, ng mga demonyo at mga satanas. Ayon sa mga itinuturo ng Biblia, nagpapakunwari lamang ng mga ministro ng kaliwanagan. Nakatayo tayo saan? Sa malaking bato, na walang iba kung hindi ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga tao na hindi nangakinig sa salita ng Panginoon, sa halip na kinig sa mga utos aral ng mga tao, ipagpatuloy ninyong pagbabasa San Mateo 7:21 pababa. Mga kapatid, itinutulad ko sa mga taong mangmang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Humampas ang malalakas na alon, bumuhos ang malalakas na ulan, ang malalakas na hangin, kakilakilabot ang kagibaan, ang pagkabagsak sapagkat tulad sa tinatawag na mangmang, ang kanilang kaluluwa itinayo sa mga santo, mga santa, kung ano-ano, mga utos aral ng mga tao at ng mga demonyo sa impyerno, sa ikalawang pagparito, ang ibig lang ituro. Sa makatwid, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ay ano ba ang pangalan ng iglesia? Unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid, nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit sa Judea? Yun po ang orihinal na pinagtayuan, Jerusalem ng Judea. Doon po nagkatawan tao ang Kristo. Doon sa dakong yon itinayo niya ang kanyang iglesia. Ano ang pangalan? Yon po ang ating tinutularan sa huling araw, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ngayon, ang itatanong natin, bakit nga po kailangan ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang pinaglilingkuran natin? Bakit tayo kailangang tumulad sa mga apostol, sa mga propeta ng kanilang unang kapanahunan, na sila po ay naroon sa iglesia na itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea? Bakit po? Ang wika ng Santong Sulat, unang Korinto, sa kanyang 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo. Ang mga alagad ang kinakausap. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa sama-samang mga sangkap ng katawan ni Kristo. Sapagkat si Kristo ang ulo ng katawan. Kolosos 1:18. Ano ba ang katawan? Sa makatwid baga ay ng iglesia. Ano ba ang dahilan at kailangang pumasok ang tao sa katawan ni Kristo na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kinaroroonan ng mga apostol, kinaroroonan ng mga pagpapagaling ng Diyos, kinaroroonan ng pamamahala? Hindi ni Pedro, hindi ng kung sino-sinong sugong anghel daw na tao. Hindi iglesyang makikita natin nasa pangalan ni ganoon at ni ganito. Sino ba ang pinaka-pastor natin dito? Sino ba ang pinaka-obispo natin dito? Siya po na walang kamatayan.
ang ating Panginoong Jesucristo na siyang sa atin nagtuturo sa araw at oras na ito, pumapatnubay at gumagabay sa atin. Totoo ba yan? Unang Pedro 2.25, tayo'y gaya ng mga tupa na naligaw. Dadapot ngayon, nagsisibalik tayo. Kanino? Sa pastor ng ating mga kaluluwa. Sino ang pastor ng ating kaluluwa? Yung mabuting pastor. Ako ang mabuting pastor, ang wika ng Panginoon. Ako ang ilaw. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ang sino mang sumunod sa akin, lumipat na mula sa kamatayan. Lumipat na sa buhay. At ano pa ang itinuturo ng Biblia bukod sa Panginoong Jesucristo na siyang ating pastor? Siyang ulo ng katawan o ng kanyang iglesia? Sinabi niya sa kanyang mga alagad bago siya pumanik sa langit, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo. Kakaroon ng buhay na walang hanggan ang ayaw na sumampalataya, parurusahan. Naririto sa San Mateo 28:20. Basahin ninyo, naririto, ako'y isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglubutan. Kaya nga, ang obispo natin, hindi taong namamatay. At ang iglesia ng Diyos, na pag-aari ng Diyos, binayaran niya ng kanyang sariling dugo, 20:28, aklat ng mga gawa, hindi pwedeng angkinin ng sino man tao. Mahirap bang intindihin yun? Kaya sa iglesia ng Diyos, buhay ang ating Panginoon, siya ang ating saserdote, siya ang apostol, siya ang tunay na obispo ng ating mga kaluluwa. Basahin ninyo, mga kapatid, sa kanyang Hebreo 3:1, alalahanin natin ang dakilang saserdote at apostol, obispo ng ating mga kaluluwa. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagtigis ng dugo, alang-alang sa ating mga katubusan. At ang kanyang katawan, ayon sa banal na kasulatan, ito ang buhay, ito ang bagong daan. Hindi kami dating daan. Hindi kami membro ni Eli Soriano. Kami ang bago at buhay na daan. Yung dating daan, tapos na. Kaya nga sinasabi, dati eh. Pero ngayon, dumating sa ating buhay sa huling araw, ang bago at buhay na daan. Hindi tayo iglesia ng mga patay. Mga kapatid, ang Diyos natin dito ay buhay. Bakit nga? Kailangan tayo naririto sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na katawan ni Kristo. Juan 12:26, kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino may naglilingkod sa akin, siya pararangalan ng aking Ama sa makatuwid. Kung si Kristo at ang Ama ay isa, siya rin ang magpaparangal sa atin. Kung saan naroon ang Kristo, kailangan ang lingkod niya, tayo, mga lingkod niya, doroon. At kung paano tayo magiging lingkod ng Diyos, tayo kailangan sumunod sa kanyang mga utos. At ang mga halimbawa na iniwanan niya, nagpabautismo siya, kailangan tayo rin magpabautismo. Iniwanan ko kayo ng halimbawa, ang wika ng Panginoon, para gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Ngayon, ang pagpapatuloy pa po ng ating mga pag-aaral. Tunay po ba naman na ang anumang hihilingin ng kanyang mga lingkod sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ibibigay ng Panginoon sa kanila? Ibig ko po muna na unawain natin, itong ating pinag-aaralan, mga kapatid at mga magulang, ay napakamahalaga na maunawaan ng bawat tao. Yung mga lahat ng kahilingan natin, tayo mga membro, tinitiyak ba ng Panginoon ipagkakaloob sa atin? Sapagkat ngayon po nakikita natin Nakikita natin sa huling araw na ito kung sino pa yung mga tip senator, kung sino pa yung tonggregista, kung sino pa yung mga mandurugas, mga magnanakaw, mga manloloko, sila pa nakikita nating mayayaman. May mga mansyon, bilyon-bilyon ang salapi. Yung bata umaapaw sa kwarta at naliligo sa gatas. Mga magulang, kawawa ng mga Napoles. Kaya nga ibinangon ito ng Panginoon Diyos At dahil nga dyan sa mga kawalang-hiya na yan, marami sa mga anak ng Diyos para bang naghihinagpis. Bakit itong mga demonyong ito pinayaman ng Diyos? Kami nung araw pa, halos 50 taon na kaming naglilingkod. Araw at gabi, nananalangin kami sa iyo, Panginoong Hesus. Huwebes at Linggo, hindi kami sumasala sa mga pagsamba. Nakikinig kami ng mga aral mo. Hanggang ngayon, mga mahihirap pa rin kami. Mga kapatid at mga magulang, bakit kayo mga
Mga salbaheng mga tao mga mandurugas at mga manlulokot magnanakaw ang gagara ng kotse. Ang daming apartment, ang daming kayamanan. Mga kapatid, buksan natin ang Santiago 4:3. Bakit nga baga naman? Para yatang unfair, ano? Kung sino pa yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na naglilingkod sa Panginoon, buong puso, buong lakas at buong buhay, tayo pa ang mga pulubi. Buksan natin ang Santiago 4:3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Ibig ko po malaman natin, itong sulat ni Apostol Santiago, hindi po ito sa lahat ng Kristiyano. Hindi po ito sa lahat ng nagsasabing sila'y mga Kristiyano o mga anak ng Diyos. Ang kausap dito ng lalaking si Apostol Santiago, yung mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ito yung dating daan, ang presidente nila, obispo nila ay tao. Hindi po ito yung iba't ibang relihiyon na pinamumunuan ng mga papa sa Roma, ng mga kung sino-sinong mga sugong anghel daw. Hindi po. Dito ang kinakausap ni Santiago, mga tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nagrereklamo nga. Bakit hindi kami yumayaman? Bakit hindi sumasarap ang buhay namin? Ano ang sagot ni Santiago? 4:3, kayo'y nagsisihingi, hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masasama, upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ayan po. Kaya po ako, hindi na po ako naghihinagpis, hindi na po ako naiinggit, hindi na po ako tatakam-takam. Pag tinitignan ko yung mga Napoles na yan, yung mga senador na yan, yung mga kongresista na yan, mga kapatid, na mga magnanakaw ng kaba ng yaman ng ating pamahalaan. Huwag kayo magagalit sa akin, no? Nasa dyaryo yan, nasa television yan eh. Nagtataka nga ako, ba't walang makulong sa mga buwisit na yan eh. Mga kapatid at mga magulang. Hindi tayo payayamanin ng Diyos. Hindi tayo pagkakalooban ng sari-saring mga wika nga hinihiling natin. Sapagkat nalalaman ng Diyos na ang hinihiling natin, mga kapatid, sa ikasasama. Magiging masama tayo, magiging mandurugas, magnanakaw, magiging mga kamukha ng nakikita natin ngayon, yung ginawa ng Napoles. Gumawa sila ng mga fake na organisasyon, non-NGO, non-government organization para makotongan ang gobyerno ng Pilipinas, mga kapatid. Totoo ba yan? Bakit nga po baga? Hindi niya ibinibigay sa atin ang kahilingan na tayo maging mga bilyonaryo at milyonaryo kamukha ng mga tonggregista at mga senatong at mga Napoles na yan. Santiago rin 4:1. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito? Putulin natin. May tinutukoy si Santiago. Alin yung tinutukoy niya? Saan ka nang gagaling ang kaguluhan? Saan nagbubuhat ang pagbabaka, ang pag-aaway-away, ang pagkakagulo? Hindi ba dahil dito? Saan? Kayo'y nagsisihingi. Hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. O hindi ba totoo yan? Saan ang gagaling ang kaguluhan? Saan ang gagaling ang pagbabaka? Saan nagbubuhat ang pag-aaway? Hindi ba dahil sa paghiling ng mga kalayawan? Hindi ba nagbubuhat dito? Sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nang-iimbot. Kayo'y wala. Kayo'y nagsisipa tayo. Di ba totoo yan? Dahil nga sa pagnanasa na maging mayaman ang maraming tao, lalo na yung mga maimpluwensya sa gobyerno, pumapatay. Di ba nakakabalita tayo dyan? Isang gobernador, binaril yung kanyang kumpare, point blank sa likod, pinaputukan ng bala, mga kapatid. Ano ang dahilan? Jealousy sa tinatawag na posisyon. Yun ang ayon sa balita. Pagkatapos yung pumatay na yun, na gobernador, nakakalaya na naman. Ganyan sa atin Pagka may kwarta ka, ang kwarta mo, yan ang husgado. Ang kwarta mo, yan ang batas. Basta may pera ka, popular ka, kilala ka, nakaw.
Wala kang kalaboso. At ang balita nga, habang nakakulong yung gobernador na yun, palabas-labas din eh. Kung umuwi, gabi na doon sa Muntinlupa eh. At mga kapatid, ang sabi, wala raw siyang ginagawang masama. Tinan niyo yung mga kabalbalan. Kayo'y nangagiimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay. Kayo'y nangaiinggit. O hindi ba yung patayan sa Mindanao, ilang taon na nakakalipas? 4 na taon? Mahigit yata na 50 mga periodista pinagbabaril, pinagraratrat, pinabayaang mabulok doon sa bundok, mga kapatid. O hindi ba? Ay hindi ba yung utak daw nakakulong pero ang sarap pa rin ang buhay? Mga iginagalang na mga magulang, ay ano ba ang dahilan ng pagpatay? Para wag manalo yung kandidatong popular doon sa Mindanao. Mga kapatid, bakit? Para maingatan yung kanilang yaman. Nako, pinakita nga yung tinatawag na vault Napakalaki ng parang yung bahay nila sa Mindanao, parang bangko. Naroon pala sa tambak na salapi. At nang iniimbestigahan nga yan, wala na yung pera, naitago na. Nang dahil saan? Sa salapi, mga kapatid, na ang wika ng Biblia, ugat ng lahat ng katampalasanan, pag-ibig sa salapi. Kayo'y nang-iimbot, kayo'y nagsisipatay, kayo'y nang-iinggit. Mga kapatid, kayo'y nangakikipag-away at nangakikipag-baka. Ang wika niya sa mga kapatid sa iglesia, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Mga kapatid, sa mga katwid, hindi sila humihingi ng dapat na hingin. Ang inihingi nila puro kayamanan. Kaya hindi binibigay sa kanila ng Diyos. Ngayon, sino po baga lamang? Tulad po ng ating nalalaman na, ang tanong po natin, sino po baga lamang ang Diyos? Makinig tayo mabuti sapagkat alam na natin ang magbibigay sa atin ng anumang ating hihilingin, yung mga kahilingan na hindi sa kasalanan, hindi sa kalayawan, hindi sa lapi, hindi pag-iimbot. Ang hihilingin natin, yung mga bagay na ayon sa kabutihan, hindi yung para yumaman ka, kamukha ng mga salanggapang na mga politiko natin at mga magnanakaw at kung sino-sinong mga mandarambog na mga tao, mayayaman nga, pero nanggaling naman pala sa pangunguratong, nanggaling naman pala sa pagpatay, nanggaling pala yung kabuhay, pinakakain nila sa mga mahal nila sa buhay, nanggaling sa masama. Masama yan! Marami ako nakikilalang mga mayaman Yung pinakakain na kayamanan, yung pinakakain sa kanilang mga mahal sa buhay galing sa masama. O kung mamatay sila, cancer dito, cancer dyan. Mga kapatid at mga magulang, kaguluhan dito, kaguluhan dyan. Nabaril dito, nabaril dyan. Kaya nga, sino po, baga naman, ayon sa Biblia, ang Diyos na ipinakikilala sa Santong Sulat na magbibigay ng masasama sa kanyang mga alagad? Yan po ang tanong natin, Kasi ang Panginoong Jesucristo, ang lahat ibibigay niya sa kanyang mga alagad. Naliwanagan natin, hindi naman tayo bibigyan ng ikasasama. Ipinagmamalasakit tayo ng Panginoong Jesucristo para wag tayong magkasala. Sapagkat ibig ng Diyos tayo makarating sa langit kung saan siya naroon Pero, merong ilang mga kapatid, matitigas ang ulo, hiling pa rin ang hiling ng salapi, kayamanan, kalayawan, hindi nga ibinibigay sa kanila dahil ayaw nga na tayo'y mapahamak. Pero, meron bang Diyos na talagang pag hiniling mo sa Kanya ibibigay ang tinatawag na kahit na masasamang mga bagay? Buksan natin ang Mateo 4:9. At sinabi niya sa Kanya, ang nagsasalita rito, 4:9 ng Mateo, at sinabi niya, yung niya referido kay Satanas. Totoo ba yan? At sinabi ni Satanas sa kanya, sa Panginoong Hesukristo nang siya ituksuhin sa ilang, lahat ng mga bagay na ito ay ibinibigay ko sa iyo. Kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako, putulin ko muna. Napakaganda nito. Ito ang pagkakataon. Pagkatapos na magpabautismo sa ilog ng Jordan ng Panginoon,
dinala siya ng Espiritu sa mataas na bundok. At doon, kinausap siya ni Satanas at sinabi, tignan mo ang kapaligiran sa buong lupa. Ipinakita ang lahat ng karangyaan, kapurihan, karangalan, kayamanan. Ang lahat ng bagay na ito, ibibigay ko sa iyo. Pero sa isang kondisyon, luluhod ka lamang sa akin at ako ang iyong sasambahin. Ayan. Kaya nga yung mga tao, yung mga Napoles, yung mga tip senator, yung mga tonggiregista, yung mga mandurugas, yung mga magnanakaw. Kasama na rin yung mga ahente ng mga BIR na nanloloko ng taxes para, wika nga manakawan ng gobyerno. Ang daming ganyan maraming ganyan. Mga alam nila kung paano lolokohin ng gobyerno. Sino ang nagbibigay sa kanila ng kanilang yaman? Si Satanas. At sino ang sinasamba nila at niluluhuran at pinaglilingkuran? Si Satanas. Hindi lamang nila nalalaman kung minsan huwag kayong magagalit sa akin, no? Ako'y maraming nalalaman Kapatid na sa iglesia Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus daw, pero ang trabaho abortionist pala. Yung iba naman BIR accountant, nandaraya, mga kapatid at mga magulang. Kaya tinan mo, kung magkasakit, lumalaki yan tiyan, cancer pala. Wala nang kagamutan, walang ano-ano, patay. May matakot kayo sa Diyos. Kayo nga nagsasabing mga Kristiyano kayo, mandurugas pa kayo hanggang ngayon. Mga kapatid, akala ba ninyo, kung tinanggap ninyo ang bilyon-bilyon ninyo, mga kayamanan ninyo, sa ganyang masasamang kaparaanan, nakala ba ninyo ang Diyos ang nagbigay niyan? Maaaring kayo naglilingkod sa ating Panginoon, maaaring kayo iglesia ng Diyos, maaaring kayo kapaimbabawan ang ibig lang ipakilala. Sa panglabas, iglesia kayo ng Diyos, pero sa loob ninyo, iglesia kayo ni Satanas. Huwag kayong magagalit sa akin, Huwag nawang mangyari sa sino mang nakikinig. Dito tinuturuan tayo ng Diyos. Bagong taon na. Alisin na natin ang pagnanakaw. Alisin na natin ang lahat ng kasamaan. Sa makatwid, si Satanas, ito ang Diyos ng sanglibutan. Alam natin, yan ang magbibigay sa inyo ng mga kalayawan, kayamanan. Makukuha ninyong gusto ninyo. Ngayon, huling tanong, kung tayo pong lahat ay nasa katawan na o iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kailangan pa bang magsihingi tayo sa Kanya? Mga kapatid, ang lahat ng bagay ang wika ng Panginoon anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, Kristo Jesus, ito ang ibibigay ko sa inyo. At kung kayo ay nasa sumusunod sa akin, sa aking iglesia, talagang gagawin ko sa inyo. Mga kapatid, ang tanong po natin, kung tayo pong lahat nasa katawan na o miyembro na ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kailangan pa bang magsihiling tayo sa Kanya? Yan ang magandang tanong. Kailangan pa ba hihingi tayo sa Kanya? Kailangan pa bang lagi nating idadalangin, Panginoon, bigyan mo kami ng kakainin, daramtin, iinumin, araw-araw, araw at gabi? Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian. Alam natin kung anong kaharian ng Diyos, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito, pawang idaragdag na lamang sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang bukas mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Napakaganda. Kaya kung mapupunan ninyo si kapatid na si Rilo, sa pananalangin po namin, hindi na po namin laging sinasama, Panginoon, huwag mo sanang kalimutan ang aming kakainin. Buksan mo po sa amin ang magagandang pintuan ng kapalaran. Hindi na po kailangan Naririto na ako sa kaharian ng Diyos, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bago ko pa buksan ang aking bibig, alam na ng Diyos, kailangan kong kumain, uminom, magdamit, mga magulang at mga tagapakinig, ang lahat ng bagay idaragdag na lamang sa atin. Bakit nga hindi na kailangang manalangin pa tayo? Mateo 6:31. Ang ibig sabihin, mananalangin tayo. Hindi ko naman sinasabing huwag tayong mananalangin
Ang ibig lang sabihin, ba't kailangan wag na tayong paulit-ulit na hihingi ng kakainin, daramtin, iinumin? Sa 6:31 ng San Mateo, kaya nga huwag kayong mangangabalisa at mangagsasabi, ano ang aming kakainin? Ano ang aming iinumin? Ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito, siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan ang kinakailangan ninyo, mga kapatid at mga magulang. Kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Huwag kayong mga balisa. Kaya nga yung mga ibon hindi naman naglilingkod sa Diyos. Yung mga halamanan, yung mga isda sa daga, yung mga hayop, pero pinakakain sila ng Ama. Tayo pa ba ang iiwanan? Pababayaan? Kaya hindi tayo kailangang wika nga always repetitiously asking for food, garments, and whatever it is. Mga kapatid, ngayon, kung mayroong ipinakikilala ang Biblia na higit sa lahat, hihilingin ng kanyang mga anak o kanyang mga lingkod, alin ito? Huling-huling talata. 1:5 ng Santiago. Ngunit, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ay ibibigay sa Kanya. Ayan. Kung ang lahat ay automatic na idaragdag na lamang sa atin, ang ibig ng Diyos, kung hihiling tayo, una nating hihilingin ang alin? Ang tinatawag na karunungan. At kung alin ang karunungan na yon, ito ang karunungan na galing sa langit, na kung liliwanagin ang mga salita ng Diyos, ang mga aral ng Diyos, ang palatuntunan ng Diyos, upang tayo ay lubos na mabuhay na may kapayapaan, mapayapa tayo araw-araw, at tayo magtamo sa ikalawang pagparito ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ito ang hihilingin natin, payabungin tayo, parunungin, pagkalooban ng mas maraming mga kaalaman, na ito ang susi sa kaharian ng Diyos. Ito nawa ang ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob, ibasbas sa ating lahat, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.